lang po sa ating pestisidyo. Kasi ang paghahalo ng higit sa isang uri ng pestisidyo, minsan po hindi natin maiiwasan yan, lalo na sa mga nagtatanim ng palay. Sila po ay nag-i-spray ng pamatay ng kuhol at pamatay ng damo na magkasama. Pero sa paghahalo po ng pestisidyo ay mag-ingat lang po, basahin at intindihin ang label ng pestisidyong gagamitin. Kung kayo ay maghahalo ng pestisidyo at hindi pa ninyo kabisado, ay magsubok po muna sa isang maliit na bahagi ng taniman. Testingin po muna natin kung ito epektibo at kung hindi nasunog ang halaman para po hindi masira ang ating taniman. Mas maganda po kung sa isang maliit na lugar, subukan po natin ito. Kung namatay ang peste, nagamot ang sakit, hindi nasunog ang halaman, pwede po natin itong gamitin sa pangkalahatan ng ating taniman. Yung pong paghahalo ng sabon. Kasi natuklasan po ng ibang farmer na ang sabon ay pwedeng maging sticker. Pero ang sabon po ay may halo itong chemical na nakakasira po sa kalikasan. Kung mapansin po ninyo, pag naglalaba tayo, ay ang sabon po ay nakakagasgas ng kamay, mahapdi pagkatapos maglaba. Kasi ito po ay merong abrasive at saka matapang po ito. Sa halip na sabon po ang gamitin natin, ay yung APSA 80 po ang ating pwedeng gamitin bilang isang sticker. Ang APSA 80 po ay nakaregister to sa FPA upang gamitin ng ating mga magsasaka, pero ang sabon po, ito po ay nakaregister bilang panlinis lang po yan. Hindi po yan dapat ginagamit sa ating pangsakahan. Yung pong madalas o paulit-ulit ng pagbobomba, pwede pong hindi na mangyari yan. Maghalo lang po ng APSA 80 sa lahat ng ibinobomba na pestisidyo at foliar fertilizer sa tanim. Ang APSA 80 po ang tutulong para idikit at masisipsip po agad ito ng halaman. Bigyan lang po ninyo ng 3 hanggang 4 na oras para masipsip ng halaman. Kahit po umulan pa, wala na kayong problema. Yung pong paggamit ng mga matatapang na pestisidyo, yung mga red label, ay wag na po tayong gumamit noon. Yung pong green label na lang ang ating gagamitin kung hindi po maiiwasang gumamit ng pestisidyo. At lagi po tayong maghalo ng APSA 80 kasi yung pong APSA 80 ay magpapalabas ng tunay na bisa ng pestisidyo na ginagamit po natin. Sa paanong paraan, ang APSA 80 po ang tutulong para idikit, ikapit, at masisipsip po ito ng halaman at kakaunti po yung babagsak sa lupa at kakaunti po yung masasayang. Ngayon sinabi ko po sa inyo, yung ating APSA 80 ay mabisang pampakapit o sticker. Ito po ay kayang basain ang pinakamadalas na dahon, gaya po nitong ating dahon ng gabi. Yung pong dahon ng gabi, kung alam naman po natin ito na mahirap mabasa. Kahit po anong gawin natin pagbabasa dito, ay hindi po siya kakapitan ng tubig. Pero kung ang tubig po ay lalagyan natin ng APSA 80, ganito po ang mangyayari dito. Ang tubig na may APSA 80 ay kakapit po sa dahon ng gabi na mahirap mabasa. Ang APSA 80 po ang tutulong para ikapit sa dahon ng gabi ang ating mga ini-spray sa halaman. Nabanggit ko rin po sa inyo na ang ating mga pestisidyo ay may halong langis. Ang iba po rito ay pulbos. Kung tayo po ay maghahalo ng langis, puro langis sa tubig, pansin ninyo, ito po ay hindi maghahalong mabuti. Kahit po ating kalugin o haluin, ay hindi po sasama ang langis sa tubig. Pero kung lalagyan po natin ng kaunting APSA 80 at ating pong hahaluin, magsasama po ang purong langis at ang tubig sa pamamagitan ng APSA 80. Ang ating pestisidyo po ay may halong kaunting langis, kaya po sa pamamagitan ng APSA 80, ito po ay magiging pantay-pantay ang halo sa ating sprayer. Ito po ay madali nang may spray sa halaman dahil po sa tulong ng APSA 80.
Kung maglalagay naman po tayo ng powder sa tubig, ay ganito po mangyayari, nakalutang lang sa ibabaw. Pero kung mapansin nyo, nung nilagyan ng APSA 80, ay nagbagsakan po sa ilalim yung powder. Dahil yung pong APSA 80 ang tumutulong para po maihalo natin yung mahirap mabasang powder. Kaya po, madali na pong ihalo ngayon ang powder sa tubig. Hindi na po siya nagbubuo-buo. Ito yung magiging pantay-pantay na ang halo. Nabanggit ko rin po na ang ating APSA 80 ay mabisang pampakalat o spreader. Ito po ay pwedeng gamitin sa lupa at yung pong mga ginagamit nating pestisidyo, pamatay ng kuhol, pamatay ng damo, ay madali po itong ikakalat at ibababa sa lupa. Bilang demo, gagamit po tayo ng karton. Ito po ay special na karton kasi ito po hindi ba siya basta-basta mababasa. Ngayon, kung lalagyan po natin ng kaunting tubig ang karton, sa ibabaw lang po, hindi po siya magagalaw dyan. Pero kung ating papatakan ng kaunting APSA 80, ay ito po yung mabilis nakakalat sa ibabaw ng karton at ito po ay masisipsip ng karton hanggang sa ilalim. Kaya po, napakadaling mag-penetrate po ang mga kemikal kung ito'y ating hahaluan ng APSA 80, mabilis po ito magpe-penetrate sa ilalim ng lupa o dahon. Ngayon, kung ito po ang ating lupa, pwede po nating dagdagan ng snail killer, herbicide, dagdagan po natin ng APSA 80. So, buhaghag ang lupa, patay ang kuhol, patay ang damo. Yung pong mga binhi ng damo, o kung tawagin natin ay pre-emergent herbicide. Kung maglalagay po tayo ng chemical sa lupa, ganito po mangyayari, ikakalat po ng APSA 80 sa lupa ang ating pestisidyo ng 6 to 8 inches ang lalim sa lupa. Hindi lang po yun, ito po ay ikakalat sa ibabaw at pantay hanggang sa ilalim. Kaya wala na po kayong magiging problema sa kuhol o sa damo. 98-99% patay ang kuhol, patay ang damo. Ang isa pa pong katangian ng ating APSA 80 ay kung masyado na pong maasim ang lupa o acidic, yung pong inilalagay nating abono sa lupa, ito po ay napapatali sa lupa natin. Hindi po yan basta-basta magagamit ng ating halaman. Hindi po yan makukuha ng ugat. Kasi po, pagka masyadong maasim ang lupa, ito po ay parang isang malakas na magnet na hinihigit po yung ating mga sustansya na inilalagay sa lupa. Kung lalagyan po natin ng APSA 80, babalutan po niya ang bawat butil ng lupa. At dahil po dito, ay pwedeng mapakawalan ang mga sustansyang nakatali dito sa lupa. At pag nagkaganon po, pwede na pong makuha ng ating ugat ng halaman ang mga sustansyang natutulog sa lupa. Kaya po ang ating APSA 80 ay pwedeng makagising ng mga natutulog na sustansya sa lupa. Bilang pruweba, ito po ay kinuna namin sa Bacolod. Kung mapansin nyo, ito pong sugarcane po ito ay matataas, malusog, kumpara po dito sa katabing lugar. Parehas lang po yan ng variety ng tubo. Ang pinagkaiba lang po, ang lupa dito ay nilagyan ng APSA 80. Yung pong kabila, wala. Ang APSA 80 po ang tumutulong upang maging buhaghag ang lupa at yung po mga natutulog na sustansya ay binubuhay niya, kaya po mas maganda ang paglaki at pagtubo po ng ating halaman. Napakasimple at madali po itong gamitin. Gagamit lang po tayo ng isang kutsarita sa isang knapsack sprayer. O kaya po ay 5 to 6 ml sa 16 litro na tubig. So, 16 litrong tubig, 5 to 6 ml.
Ihahalo po natin ito sa mga pestisidyo at foliar fertilizer na ini-spray natin. Kung tayo po ay magpapabuhagag ng lupa, ang kailangan po natin ay 4 na kutsara sa 16 liters na tubig. O kaya po ay 40 ml, isang knapsack sprayer po yon. Sundin lang po yung rekomendadong gamit o timpla ng ating APSA 80. Sa isang kutsarita o 4 na kutsara, magbisa na po ito. Hindi na po nyo kailangan pang magpasobra. At paunawa po namin, ang APSA 80 ay hindi pamatay ng peste at damo. Hindi po ito naggagamot ng sakit, pero ito po isang sticker lamang. Ito po isang pandikit lamang. Ang APSA 80 po ay inihahalo sa mga pamatay ng peste at saka damo, bago po ito ninyo i-spray sa halaman. Ito po ay hindi matapang na kemikal,